year. Ayan, dito po kayo, mapalad po kayo. Okay? So, tayo po ay muli ay tumayo at talaga nakakatuwa pong tingnan, makita. Muli ay buo ang mga pamilya. Nandiyan po ang Benico family mula kay tatay hanggang sa bunsong anak. At nandito rin po ang partible. Wala lamang si tatay at nasa barko. And then nandiyan din po ang Balseso. And then meron po napadagdag this year. Nandito po ang Guilyamas family. So napakalayo po ng kanilang bahay from Cavite. Pero nandiyan na po sila sa likod. Okay. So pray na sana nga po makasama po natin muli ang Sevilla family. Ano? Okay. So muli buksan po natin ang ating pong mga Bible sa 2 Timothy chapter 3 at basahin na lang po natin ang verse 10 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Sa alitang pagbasa po, ako po sa verse 10, kayo po sa 11, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 10, But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Verse 11, kayo po. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Verse 13. What evil man and seducers shall wax worse and worse, deceiving and wrong deceivers. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Verse 15. At that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness. Verse 17. Altogether ready, read. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan. Salamat po na patuloy mo kaming ginagabayan, iniingatan, pinagpapala, at kami po ay inyong pong binubusog spiritually, pinapakain ng inyong pong banal na salita. Salamat po Ama sa umagang ito na kami po ay nagkatipon-tipon sa iyong pangalan. At sa umagang ito kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba, humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat, ikaw ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago. Salamat sa bawat sandali ng aming buhay na kami inyo pong sinamahan. Sa umagang ito, hinihingi ko po inyo pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po akong muli sa inyo pong likuran. Wala akong ibang hiling kundi ikaw siya makita, maluwalhati, maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ama, aking pinagkakatiwala sa iyo ang gawain at salamat po na kayo po ay lagi nandyan upang kami ay samahan, tulungan sa mga pagsubok, problema na pinagdadaanan. Nawa po Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito at sa buong mundo. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. So, purihin po Panginoon, tayo po ay 3 years na po sa lugar na ito. Purihin po Panginoon at 3 years na rin po tayo nakakabayad sa bahay-sambahan sa halagang 15,000. At last Tuesday, December 31, purihin po ang Panginoon na naibigay po natin kay Brother Arnold yung balanse na halagang 10,000. And then I think noong December 3 or 4 yata, nung tayo po ay nakabigay ng halagang 5,000. At to the last day of the year, to the last day of the month, December 31, I think, mga alas 2 na po yun ng hapon.
nung ako po ay magpakita kay Brother Arnold. Hindi talaga ako magpakita. Nagtatago ako. Okay, mahirap magpakita. Okay. So yun po, purihin po ang Panginoon at tayo po ay biyaya ng Panginoon. Nakabayad po 3 years na. So 7 years na lang ang ating pong bubunin. I pray na before na talagang bago matapos yung 10 taong pinag-usapan, yung 10 years contract dito, ay sana'y talagang ma-fully paid po ang bahay sa bahang ito. So, ngayon po umaga mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe dito po natin kukunin sa verse 1. This know also in the last days, perilous times shall come. Mga kapatid, mga minamahal, the title this morning of the message, in the last days, sa mga huling araw. Tayo po ay nasa huling araw na at ayon po dito sa Bible, ang last days po ay matagal nang nagsimula. Ang last days po ay nagsimula during the birth of the Lord Jesus Christ. Doon po nagsimula ang huling araw, yung last days na sinasabi po ng Bible. So napakatagal na pong panahon po noon and almost 2,000 years ago na po ang lumipas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tunay na tayo po'y malapit na doon sa sinasabing rapture. Tunay na tayo po'y malapit ng kunin ng ating Panginoong Sus. Tunay na malapit ng bumalik ang ating Panginoong Sus. Mga kapatid, titinan po natin ang ilang mga bagay dito po in the last days. Alam niyo po, sabi po ng Bible, in the last days, una, perilous time shall come. Ano ba yung mga mapangalit na panahon na darating? Ito ba yung mga lindol? Ito ba yung mga digmaan? Ito ba yung mga pestilence? Ito ba yung mga salot? Yan po ay mga palatandaan na talagang malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Yan po ay palatandaan na talagang tayo po'y nasa huling araw na talagang nagaganap ang mga lindol, malalakas na lindol sa iba't ibang lugar. At madalas po na talaga nagkakaroon ng lindol. At ipinopost pa sa Facebook yung hinihintay ba nila o talagang nangangamba sila doon sa padating na the big one na talagang ito ay tatama sa kamay nilaan according sa P-Box. Yung po yung according sa P-Box. So yan po mga palatandaan at makikita po natin sa Matthew 24. Basta tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 24 verse 6 and 7. Ito po yung ilan sa mga palatandaan na tayo po ay nasa mga huling araw na. So Matthew 24 verse 6 and 7. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. So babasahin ko po at inyo pong tingnan ang inyong pong mga Bible na sinasabi po ng ating pong Panginoong Jesus. Verse 6. And ye shall hear, makakarinig kayo of wars and rumors of wars. Makakarinig kayo ng mga ugong ng mga digmaan. Ito po ay nangyayari sa ibang bansa, Ukraine versus Russia, and then ang Israel ay talagang hindi po tinitigilan ng mga terrorists or ng ibang bansa na talagang nandyan po ang kanilang pagsalakay, na talagang gusto nila ay sakupin ang Israel. So yan po yung mga digmaan at huwag sanang mangyari dito sa atin na magkaroon ng digmaan ng China versus Philippines. Sapagkat tunay na napakahirap na kapag nagkaroon ng digmaan ay tunay na sinasabi ng Bible, maraming magugutom, maraming maghihirap. Then tingnan po natin verse 6, that ye be not troubled. So sabi ng Panginoon Jesus, kung magkaroon man ng digmaan, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Although tunay na nakakatakot, sapagkat saan tayo magtatago, hahanap tayo ng ligtas na lugar. Lalo na kung meron kayong mga bunso o mga anak na talagang pinapateli pa. Diba? Meron pa kayong mga anak na maliliit pa, na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. And then verse 7, for nation shall rise against nations. So ang mga bansa ay titindig laban sa mga bansa, and kingdom against kingdom, na mga kaharian ay titindig laban sa mga kaharian. And these shall be famines. So magkakaroon ng taggutom, pestilence, ito yung mga salot na nagkaroon po ng pandemic ng COVID, and earthquakes in diverse places na talaga nagkakaroon ng mga hurricane, tsunami. So sinasabi nila na talagang mapanganib. At sa panahon po natin ngayon, talagang mapanganib ang panahon.
Nandyan yung mga rape na napapanood natin sa balita. Nandyan yung mga drugs, mga murders, mga pagpatay. So talagang mapanganib po ang panahon ngayon. Nandyan po yung mga pagnanakaw at talagang iba't ibang krimen ang nangyayari sa buong mundo. Hindi po natin mapilang yung mga krimen na nangyayari sa buong mundo. So mga kapatid, tunay na we are in the last days. Pero mga kapatid, alam nyo, hindi ito yung talagang pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon ngayon. Ganun po ba? So hindi po ito yung talagang pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon. Opo, tunay na talagang nandyan ang mga bulkan na nagbibigay ng takot sa mga tao. Tunay na riyan po ay panganib, banta sa lahat ng tao. Banta sa lahat ng tao yung mga pandemic na ito. Banta sa mga tao yung mga lindol. Pero hindi po ito ang pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon. So ano yung pastor, yung pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon? So una, tingnan po natin yung 2 Thessalonians chapter 2. Tingnan nyo po, ito talaga yung the worst things na nangyayari sa mundo natin. Ito yung pinakamapanganib na nangyayari sa buong mundo. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11. So sabi po ng verse 10, nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. So verse 10, sabi po dito, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. Verse 11, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Ito po yung pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon. Yung mga false teaching, false doctrine, false religion ay nagkalat. Sapagkat kapag ikaw ay napunta, so maraming tao na pupunta doon sa mga false teachers or false teaching, false doctrine or false religion. So ito yung pinakamapanganib. Bakit? Sapagkat saan ba sila dadalhin ng mga false doctrine na ito? Doon sa impyerno. Na doon sa impyerno ay talagang ito ang walang hanggang kaparusahan. Kaya yan po yung pinakamapanganib na nangyayari sa ating mundo. Yung pagkalat ng mga false religion, pagkalat ng mga false teaching, pagkalat ng mga false doctrine na ito. So yan po ang mapanganib sapagkat yung mga lindol na mga iyan, wala naman yung magagawa sa atin ngayon. Tayo'y sa langit pa rin pupunta. Mamatay man tayo sa katawang ito, mawala man tayo sa katawang ito, still, sa langit pa rin pupunta ang ating kaluluwa. Kaya ang pinakamapanganib na nangyayari sa ating panahon ay yung pagkalat ng mga false religion, false doctrine, false teaching na yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat. Nandito tayo ngayon sa katotohanan. Salamat, mayroong nagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat, mayroong nagbahagi na tanging si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Amen? So ito po ang perilous times. At noong panahon po ni Kristo, ay tunay na napakarami na rin mga false teaching, false doctrine, false prophet, false religion noong panahon yon. Kaya po yung perilous times na ito ay nagsimula po ito noong panahon ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, in the last days. We are in the last days na. Kaya marami akong mga kabataan sinabi ko sa mga kabataan, put God first. Unahin na natin ang Panginoon ngayon. Tayo ay nasa huling araw na, redeeming the time. Babalik na ang Panginoon. And then pangalawa po mga kapatid, mga minamahal. So sabi po, balikan po natin ang 2 Timothy, we are in the last days mga kapatid. Sabi pa rin po dito, sa 2 Timothy chapter 2, verse, 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 5. So verse 2 to 5. Ito po yung mga palatandaan. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So pangalawa po, we are in the last days, perverse people shall continue. Yung mga masasamang tao ay patuloy na nagpapakasama. Yung mga matitigas ang ulo ay patuloy na tumitigas ang ulo, hindi sumusunod. Diba? Kaya talagang disobedient to parents. Talagang ang mga tao ngayon, mga kabataan ngayon, ay hindi na sumusunod sa magulang. At ang mga kabataan ngayon, kapag inutusan, laging wait ang sagot. Ang mga kabataan ngayon, kapag inutusan, hindi mabitaw-bitawan ang cellphone. Diba? So, lagi na lang naghihintay ang magulang na sila ay sumunod. So, yan po, perverse people shall continue. Na talagang pasama na ng pasama ang mga tao ngayon. Unthankful, hindi marunong magpasalamat, unholy, wala ng pamumuhay ng kabanalan, nagbibilang ng kanilang mga asawa, nagbibilang ng mga boyfriend, nagbibilang ng mga girlfriend. Yan ang tao ngayon. Sana bilang mga Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong gumaya sa kanila. Would you like to join with them? Gusto nyo bang makisali sa kanila? No way. So mga kapatid, mga minamahal, sana yung tularan natin ay yung mga tapat na Kristiyano. Ayan, nandyan na po yung ating tarpaulin. May the Lord find us faithful. Na sana this year, 2025, matagpuan tayong tapat ng ating Panginoon. Malapit na siyang bumalik. Sana yung tayong makinisado sa mga matitigas ang ulo, sa mga taong hindi marunong magpasalamat, sa mga taong mas pinipili ang kalayawan sa mundong ito. Amen? So mas pinipili nila ang SM kaysa sa bahay-sambahan, mas pinipili nila ang Robinson kaysa sa bahay-sambahan, mas pinipili nila ang outing kaysa sa bahay-sambahan sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ang ating panahon. Perverse people shall continue. Patuloy pa rin sila. Kaya mga kapatid, sana this year ay talagang makita sa atin na tayo'y mainit na naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Sana'y makita sa atin na mas pinapahalagahan natin ang gawain ng Diyos ni Kristo. Mas ibigin natin ang gawain. Amen? And next, mahaba po ito, kaya medyo binibilisan ko po. So ano pa makikita po natin in the last days? Ang sabi po dito sa verse 13, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Tingnan po natin 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ang sabi po ng verse 10, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world." Alam niyo po si Demas, dating kasama ni Pablo. Saan? Sa paglilingkod kay Kristo. Dating kasama ni Pablo. Saan? Doon sa pangangaral na salita ng Diyos. Pero dumating ang persecution sa buhay ni Pablo, sa buhay ng mananampalataya. At ano nangyari kay Demas? Demas hath forsaken me, having loved this present world. So pangatlo po, in the last days, perfidious believers shall cherish the world. Yung mga tapat na Kristiyano, talagang hindi tapat ang Kristiyano, iniibig ang sanglibutang ito. Talagang hindi tapat ang Kristiyano, mas pinapahalagahan ang mga kalayawan sa mundong ito. Lovers of pleasures more than lovers of God. So talagang hindi natin masasabing sila ay tapat. Amen? So, perfidious believers shall cherish the word. Yung mga hindi tapat na Kristiyano, mananampalataya, mas pinili nilang mahalin ang mundo, katulad ni Demas. Katulad ni Demas. So mas marami ang tao sa mga mall kapag araw ng prayer meeting, di ba? So mas marami ang tao sa mall kapag araw ng pagsamba. Mga kapatid, mga minamahal, I encourage ko po kayo, alas 9 ang ating simula pag Sunday. Pahalagahan po natin ang Sunday School. Nandyan po ang ating mga teacher. Sila po'y naghahanda ng lesson para ituro sa inyo. Sila po'y nagpupuyat sa Sabado ng gabi upang sila po'y excited na magturo kinabukasan. So mayroon po tayong Sunday School. Marami po tayong matututunan sa ating Sunday School. Dapat tayo po'y mayroong pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos. So alas 9 po ang simula. Opo, tayo na sa last days na, at ito talaga ang sakit ng mga Baptist churches na talagang hindi on time.
2025 na mga kapatid, mga minamahal, maging on time po tayo. Amen. So, pagpapala sa inyo kung kayo po ay a-attend ng Sunday School. Yun po yung isang pagpapala sapagkat ano ba yung tinuro ni Brother Luis? Ano ba yung tinuro ni Brother Jason? Kalokohan ba? Pagsusugal ba? Pag-inom ba? No. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagpapala. At ngayon po mga kapatid, mga minamahal, perpetuous believers shall cherish the word, shall compromise to the word. Nakikiayon na ang mga Kristiyano ngayon sa sanglibutan ito. Nakikiayon na talaga ang mga Kristiyano ngayon, hindi na sila nagsusuot ng proper dress kapag sumasamba. At gusto na lamang nilang isuot ay kung ano yung gusto nila. Amen? Tayo po mga kapatid, mga minamahal, mayroon po tayong dress code. Mayroon tayong dress code. So we need to dress properly. Sa mga kababaihan, sabi ng isang preacher, sabi ng isang pastor, if you want respect, dress properly. Kung gusto mong ikaw ay igalang, magsuot ka ng tama. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, perfidious believers shall cherish the word, shall compromise to the word. Nakikiayon na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, utos ng Bible, huwag nating tatatuan ang ating katawan. Kaya I pray, pinagpe-pray ko na huwag kayong magpapatato. Amen? Huwag nating tatatuan. Lumabas tayo, isinilang tayo sa mundong ito, walang dumi ang ating katawan. Walang dumi. So tinan po natin ang mga talata, Leviticus 19:28. Leviticus 19:28. At isa pa, bakit bawal sa atin ang tato? Bakit bawal sa atin ang bisyo? Ang katawang ito'y hindi atin. Pahiram lamang ito ng Diyos. Ito ay templo ng Diyos. Amen? So, Leviticus 19, verse 28. At ako po'y nalulungkot, meron po akong mga Bible study na talagang kapag itinuro sa kanila huwag magpatato, ay lalo pang dinagdagan at lalo pang nagpatato. Diba? So, Leviticus 19:28. Sabi po ng Bible sa verse 28, nandiyan na ba kayo? Say amen? Verse 28. Ye shall not make any cuttings. Huwag kang gagawa ng anumang paglilimbag o paglililog sa iyong katawan in your flesh ay yung laman. For the dead, nor print. Huwag mong lilimbagan. Huwag mong mamantsahan, nor print any marks upon you. I am the Lord. So mga kapatid, ito ay hindi atin. Pahiram lamang ito sa atin. Kaya sana maging mapagkatiwalaan tayo sa katawan na ipinahiram sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang katawang ito ay dapat talagang nandito sa bahay-sambahan ng Panginoon kapag araw ng linggo. Kasi nga ito ay sa Diyos. Amen? So po mga kapatid, mga minamahal, ngayon po, yung po yung introduction pa lamang. Introduction pa lang po yun, ano? Sapagkat yan po yung matagal ko nang na-share sa inyo. So bilang tayo po in the last days, balikan na po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 15. Napakaganda po nito. 2 Timothy chapter 3, verse 15. So kung ayaw nyo po mga kapatid, mga minamahal, na yung kapatid, kaibigan, especially ang inyong mga anak. Kaya salamat sa mga kabataan nandito ngayon. Salamat, mayroon tayong ilan ng baby natin dito. Diba? Nandiyan si Sik, Ezekiel. Anong pangalan ng inyong baby, Brad? Dave. Oh. So, nandyan. Dalawa po yung baby. Sino sa inyong gusto maging ninong at ninang dyan? Mag-volunteer na. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, napakapalad nyo po. So kung ayaw nyo po ng inyong mga anak na yan ay lumaking matigas ang ulo, lumaking walang kabanalan, lumaking pasaway, lumaking masamang tao, sapagkat binanggit kanina sa verse 2 to 5, diba? Yung mga katangian ng mga tao, yung mga katangian ng masasamang tao, covetous, galit, boasters, mayabang,
hindi pa nakakatapos ng pag-aaral, mayabang na agad ang tingin o mataas na agad ang tingin sa sarili. So yan ang mga kabataan ngayon, yung mga tao ngayon. So kung ayaw nyo maging mayabang ang inyong mga anak, we are in the last days, mga kapatid, mga minamahal. Una, sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 15. Tingnan nyo po. Una, verse 15. And that from a child, si Timothy ay talagang from a child. Diba? Ang kanyang pong nanay, I think si Eunice ba yun? Tingnan po natin sa 2 Timothy 1:5 muna, no? Matingnan natin, makita natin ang kanyang nanay at ang lola niya. Sabi dito, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois. So ang lola ni Timothy is si Lois, and his mother Eunice. So ang mga ito po ay mananampalataya. So mga kapatid, we are in the last days. Share the salvation. Una, ituro sa inyong mga anak, sapagkat ang unang guro ng mga anak ay ang magulang. Share the salvation. Dapat ang magulang talaga'y tinitiyak ang kanyang mga anak ay ligtas. Ibinabahagi ang kaligtasan na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Sapagkat we are in the last days, papasok ang mga batang yan. Sa school ay makakasalamuhan nila ang Seventh-day Adventist. Sa school ay makakasalamuhan nila ang iba't ibang false religion. Nandiyan ang mga Methodist, nandiyan ang mga dating daan na hindi naniniwala sa pananampalataya, hindi naniniwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus, at ang kanilang paniniwala ay sa gawa. Ikaw ay sa langit mapupunta, basta ikaw ay mabait, basta ikaw ay mabuting tao, mali. So, makakasalamuhan nila ang mga iba't ibang relihiyon sa school. Amen? Amen. Kaya talagang ito po yung panganib. Ito yung panganib sa atin. Kaya dapat ang mga bata pa lamang ay tinuturo na sa kanila yung kaligtasan. Share the salvation. So ito po ang ginawa ng lola ni Timothy. Ito po ang ginawa ng nanay ni Timothy, na itinuro kay Timothy na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Amen. Kaya sinabi po dito, in that from a child, thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. Amen? Kaya, Brother Rocky, yan, bata pa sila, nandito na sa church, dapat sa inyong tahanan pa lamang ay meron kayong Bible study. Proverbs 22 verse 6, Brother Angelito, Sister Lenny, train up a child in the way he should go. Huwag niyong hayaang lumaking matitigas ang ulo ang inyong mga anak. Sapagkat kapag lumaki na mga yan, sino mahihirapan? Diba, Sister Che? Buti na lamang si Noah talaga, nagkukusang magluto. Diba? Praise God, si Noah ay marunong magluto. Amen? So yan po, ang anak po ni Sister Che, nakakatulong sa gawaing bahay. Noah, kaway-kaway naman dyan, Noah. Ayan. So mga kapatid, mga minamahal, share the salvation. So train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So yun po ang ginawa ng lola ni Timothy at ng kanyang nanay na si Eunice. Kaya mga kapatid, kayo po ay weekly ko lamang kayong pinupuntahan, ang iba nga hindi ko pa napupuntahan. Diba? Kaya dapat sa inyong mga tahanan, train up a child in the way he should go. Proverbs 22 verse 6, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga naman, paglaki ni Timothy, ngayon, kapakipakinabang sa gawain ng Diyos ni Kristo. Kasama ni Pablo sa paglilingkod. So mabait na bata si Timothy, hindi siya naging matigas, hindi siya naging pasaway, hindi siya naging masamang tao, hindi siya naging covetous, hindi siya naging proud, hindi siya naging blasphemers, hindi siya naging disobedient to parents. Kaya mga kapatid, praise God, na talagang kasama ninyo ang inyong mga anak. So yan po, share the salvation. Ibahagi agad sa mga anak. Kaya I pray kapag ako'y nagkaanak, kailan kaya? Sama muna. Diba? So kailan kaya? Last days na, Pastor. Kailan? Amen? So mga kapatid, mga minamahal, share the salvation. And then pangalawa, share the scriptures.
Ibahagi ang salita ng Diyos. Ibahagi. Amen? Kaya talagang dapat sa tahanan, araw-araw, gabi-gabi, mayroon kayong devotion, mayroon kayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipaunawa sa mga batang ito na ito ang utos ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos upang ang mga batang ito maging pagpapala sa inyong mga magulang, sa inyong una. Diba? Kasi maraming mga kabataan ngayon sakit sa ulo ng magulang. Maraming kabataan ngayon problema ng lipunan. Amen? Kaya mga kapatid, share the scriptures. Unang ibahagi natin, unang ibigay natin sa kanila si Kristo, yung kaligtasan, yung salita ng Diyos. Opo, maganda magkaroon sila ng bagong sapatos, maganda na sila makapag-aral, maganda na sila talagang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ibahagi ang kaligtasan, ibahagi ang salita ng Diyos. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsasawa, huwag kayong mapapagod ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit sa Facebook, i-share ninyo yung salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano yung inyong minamay din ninyo yung inyong paglalaro ng MN. Diba? Minamay din ninyo kung ano yung pangalan ng inyong crush. Diba? So yun pa yung inyong pinopost. So mga kapatid, i-share natin ay salita ng Diyos. Share. So ang dami natin itinuro sa inyong mga kaibigan, pero yung bang salita ng Diyos ay inyong naituro. Diba? So mga kapatid, wag na wag aalisin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Share the scriptures. Pangatlo, share the Savior. Kaya nga naligtas si Timothy. So dahil ito ang pinahagi, sabi dito sa verse 15, in that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So ibahagi natin, si Kristo ang pinakamagandang maibigay sa tao. Si Kristo ang pinakamagandang maibigay sa inyong mga anak. Amen? Si Kristo ang pinakamagandang maibigay sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi ang anumang material na bagay sa mundo ito. Bakit? So, share the scriptures, balikan ko lang muna. We are in the last days. Haharap na tayo sa Panginoon. Malapit na yung rapture. Kaya, pagharap natin sa Panginoon, hindi itatanong ng Panginoon Jesus, meron ka ba diyang dalang pera? Di ba? So, kanina sa Sunday School, bago sa pagsisimula ng Sunday School, si Brother Luis, anong ginawa sa atin? Memory verse. Baka mamaya, pagharap natin sa Panginoon, tanungin tayo, Brother Edwin, anong memory verse mo? Recite mo nga. Diba? Jesus lang pa rin ba? Brother Jason, ano yung memory verse mo? Anong mali natin, itanungin tayo ng ating Panginoon Jesus pagharap natin sa Kanya? Hindi natin alam. Diba? So sana, mayroon tayong memory verse, mayroon tayong memorized na talata sa Bible. Sapagkat hindi hanapin ng Panginoon Jesus ang iyong magandang sapatos, hindi hanapin ng Panginoon Jesus ang iyong magandang damit, hindi hanapin ng Panginoon Jesus ang iyong magandang girlfriend o yung magandang mong asawa. Hindi yan hanapin yung gwapo mong boyfriend, yung gwapo mong mister, hanapin ba yan? Sapagkat sa langit tayo ay magkakapatid. Amen? Wala nang mag-boyfriend, mag-girlfriend doon. Wala nang mag-asawa doon, kaya hindi na ako mag-asawa. Plan pa rin naman. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sana mayroon tayong memorized na verse. Diba? So dito sa mga talatang ito, so itinuro ni Pablo talaga, sinasabi ng mga salita ng Diyos na ang kaligtasan ay sa pamamagitan through faith in Christ Jesus. So ito po ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, di ba? So sinabi po dito, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ang daming talata.
na talagang sinasabi ng Bible na salita ng Diyos, ang kaligtasan, katiyakan ng langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Amen? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Kaya yan po yung danger, yan yung perilous times, yan po yung mapanganib na panahong dumarating. Itinuturo na ang kaligtasan ay nawawala. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Hindi ko sinabi na kayo maging walang hiya. Diba? Hindi ko sinabi kayo gumawa na ng masama. Tayo bilang tao ay hindi perfect. Nagkakasala pa rin tayo. But still, ligtas pa rin po tayo. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, share the salvation, share the scriptures, share the Savior. We are in the last days na. Huwag na tayong tutulog-tulog pa. Ibahagi na po natin sa ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. 2 Timothy chapter 3, verse 11 and 12. Verse 11 and 12, tingnan niyo po. Persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. And verse 12, yet, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. We are in the last days. Stay serving. Manatili po tayong naglilingkod sa Diyos. Kay Kristo. Huwag na tayong lumayo pa. Huwag tayong tumigil sa ating paglilingkod. Amen? Sana patuloy tayong maging mainit sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. So si Pablo, dumanas ng mga persecutions kahit sa lugar. Iconium, Lystra, diba? So sinabi po dito, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. Kahit saan siya pumunta, ay nandoon ang pag-uusig sa kanya. Pero si Pablo ay nanatili sa paglilingkod kay Kristo. Stay serving. Manatili po tayong maglingkod. Sapagkat isipin ninyo kung kayo ay lalayo. Let's say for example, ang magkasawang ito, kung sila ay lalayo at titigil, paano ang kanilang dalawang anak? Diba? Paano ang kanilang dalawang anak? Brother Rocky, Sister Ruby, kung kayo ay titigil sa paglilingkod, paano ang inyong dalawang anak? So, huwag po tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Ito, ulitin ko po sa inyo. Ipapaalala ko lang po sa lahat. Di ba yung isang choir member na babae, ginagabi sa pagpapractice sa choir, pag-uwi sa bahay, ang sabi ng tatay, lagi ka na lamang gabi, ginagabi ka sa pag-uwi. At sabi ng tatay, nagbanta pa rin tatay, sa susunod na gabihin ka pa ng pag-uwi, ay palalayasin na kita. Yun yung banta ng kanyang tatay. Ganun pa man yung babaeng ito na choir member, ay talagang hindi natakot na siya'y palayasin. So, sinunod pa rin niya ang kalooban ng Diyos ni Kristo. Siya ay umattend pa rin ng practice, choir practice. Umuwi ng gabi ng Sabado. Linggo yun ng hapon, ng gabi, nag-practice pagkatapos na ng service. So pag-uwi ng babaeng ito, so siya ay pinalayas ng kanyang tatay. Hinampas ng sandals sa mukha, pinalayas, lumayas ka na. So yung babaeng yun ay hindi natakot, hindi siya tumigil sa paglilingkod kay Kristo. So pinalayas, and then ano nangyari? Pumunta sa church, pastor, dito muna ako. Pinalayas po ako ng aking tatay. And then after 1 week, sabi ng pastor sa babae ito, bisitahin mo ang tatay mo. And then umuwi sa bahay, umiiyak ang tatay, salamat anak, mas minahal mo ang iyong Diyos kaysa sa akin. So tinanggap na muli yung babae, yung anak na babae. And then nandun na ulit natulog yung babae ito. Kinabukasan ng linggo, bihis na bihis ang tatay. At sabi ng babae, tay, saan ang punta nyo? Sasama sa iyo.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung anumang persecution na dumating sa atin, stay serving. Huwag tayong matakot o kung kayo man ay palayasin. As long as ginagawa mo yung kalooban ng Diyos ni Kristo. So ano yung nangyari dahil sa kanyang paninindigan? Naligtas ang kanyang tatay. So yun po yung pinakamagandang nangyari po doon. Naligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Nasa huling araw na po tayo. Stay serving. Huwag tayong padaya kay Satan. Huwag tayong padaya sa Diablo. Ang Diablo ay gagawa ng paraan upang ikaw ay mawala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Nandiyan ang inyong mga kaibigan ng mga ungodly na talagang ang mga kaibigan yung unbeliever ay yayakagin kayo sa beach. Yung mga kaibigan yung unbeliever ay yayakagin kayo sa outing. Yung mga kaibigan yung unbeliever, kamag-anak yung unbeliever, yayakagin kayo sa SM. Diba? So gagawa ang Diablo, gagamitin ng Diablo ang inyong mga kaibigan na unbeliever upang kayo ay mawala dito sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Sapagkat hindi natutuwa ang Diablo na kayo nandyan, na kayo nag-i-amen. Hindi natutuwa ang Diablo na kayo umaawit ng mga awiting mga Diyos. Hindi natutuwa ang Diablo na kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pero praise God, ang Diyos ay tuwang-tuwa sa inyo. Praise God na ang anghel ay tuwang-tuwa sa inyo. Na kayo ay nandito. Amen? So we are in the last days. Stay serving. Manatili tayong naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Si Pablo, kahit anong persecution ang pinagdaanan, nakulong at binato, nagkasugat-sugat din ang kanyang katawan, pero siya ay nanatiling naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? Then next, verse 16. All scriptures given by inspirations of God. So mga kapatid, nandyan na talaga, we are in the last days, perilous times, mapanganib ang ating panahon. Bakit? Itinuturo ng ibang denominations na ang Bible ay hindi raw ito lahat salita ng Diyos. That's wrong. Mali po yun. Ang Bible from Genesis to Revelations, maging period, comma, question mark, exclamation point, lahat po yan ay salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, all scriptures is given by inspirations of God. We are in the last days. Kaya mga kapatid, mga minamahal, study the Word of God. Study the Scriptures. Kailan pa natin aaralin ang salita ng Diyos? Kailan pa tayo maglilingkod sa Diyos kay Kristo? Diba? Kailan pa tayo mag-aakay ng kaluluwa? Ay tayo nasa huling araw na. We are in the last days. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung ating araw, ito yung ating oras upang tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Sino nagbasa ng Bible kagabi? Ayan. Diba? Kanina umaga, sino nagbasa ng Bible? 2025 na, mga kapatid, mga minamahal. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Basahin po Bible araw at gabi. 2025 na. Kapatid, mga minamahal, ano ang ating ginagawa? Saan natin inuubos ang ating oras? We are in the last days. So, sana this year ay meron na makatapos. Basahin ang Bible from Genesis to Revelation. Aaminin ko po sa inyo, sinabi ko na sa inyo minsan, for almost 8 years, saka ako lamang ito natapos basahin. Pero yun po, in almost 8 years, day and night ko po itong binabasa. Kaya ko po ito hindi matapos-tapos sapagkat binabalikan ko pa rin ang ibang talata, binabalikan ko pa rin yung ibang aklat, binabasa ko pa rin paulit-ulit.
Amen? At praise God, mayroong isang pastor yearly ay natatapos basahin ang Bible. Ang inyong tinatapos yata, yung mga level ninyo sa cellphone ninyo, mga games ninyo eh. Buti pa yung Korean novela, natapos eh. Natapos panoorin. Diba? Natapos panoorin yung Cardo, yung Provinciano. Tapos na talaga. Diba? Pero yung Bible ay hindi natapos basahin. Buti pa sa Shopee, nakaabang. Pero sa salita ng Diyos ay hindi nag-aabang. Buti pa sa cellphone, sa chat ay may hinihintay. Mga kapatid, mga minamahal, utos ng Diyos, basahin ang Bible. Tularan po natin si King David. Sabi ni King David sa Psalms chapter 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Thy law is within my heart. Yea, thy law is within my heart. So binabasa po ni King David ang salita ng Diyos. So basahin po ang Bible. Sapagkat ang Bible, ang salita ng Diyos, sabi ng Psalms 119 verse 105. O, memorize ni Syra kanina. Diba? Syra, ilang taong ka na? 11, nag-isip pa. Okay. At yung akin po ipinost sa Facebook, 5 years old na babae, memorize yung Romans 3:10, memorize yung Romans 3:23, memorize yung Romans 6:23, memorize yung Romans chapter 5 verse 8, memorize yung Romans chapter 10 verse 9 and 10, 5 years old na babae. Kaya mga kapatid, mga minamahal, turuan ang inyong mga anak. Tayo sa ating sarili, turuan natin ang ating sarili na tayo ay mag-memorize ng Bible. We are in the last days. Amen? Nasa mga huling araw na tayo. So mga kapatid, sabi ng Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating paa. Ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating landas. Kaya kailangan natin talaga ang salita ng Diyos. Study the scriptures daily for you to become strong, for you to grow, for you to become sincere, for you to stay away from sin, upang magawa mong talikuran ang kasalanan. Kaya nga po si Timothy, naging mabuting anak. Si Timothy, naging mabuting tao. Si Timothy, naging makadiyos na tao. Bakit? Sapagkat itinuro kay Timothy at talagang inaral ni Timothy ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mo maging makadiyos, mabuting tao, basahin ang Bible. Kung gusto mo makalayo, makaiwas sa kasalanan, basahin ang Bible. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga. We are in the last days. Kailan pa natin babasahin ng Bible araw at gabi? Psalms chapter 1 verse 2. Tingnan na yung Bible. Psalms chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So ang kagalakan ng sumulat ng writer ng Psalms chapter 1 na ito ay nandoon sa salita ng Diyos. Pero ang kagalakan ng Kristiyano, sa kaya natutuwa mga Kristiyano ngayon? Sa MN, sa Facebook, scroll, diba? Sa social media, doon sila nagiging masaya. At saan sila masaya ngayon? Sa Shopee, sa Lazada, diba? Doon sila masaya. Nang tumutunog ang kanilang cellphone, Shopee. Diba? So mga kapatid, ang kagalakan ng writer ng Psalms chapter 1, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So kagalakan ng writer na ito na talagang basahin, aralin ang salita ng Diyos araw at gabi. 2025 na. We are in the last days. Meron ka bang kagalakan sa salita ng Diyos?
Meron ka bang kagalakan na talagang ito'y basahin, araw at gabi, aralin? Meron ka bang kagalakan makinig ng salita ng Diyos? 2025 na. We are in the last days. So study the scriptures. Then, last 2 points. We are in the last days. Seek God first. Unahin na natin ang Diyos ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang utos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang ating unahin ang Diyos, hindi trabaho. Ang ating unahin ay ang Diyos, hindi ang ating kaibigan. Ang ating unahin ay ang Diyos, hindi ang SM, hindi ang mall, hindi Robinson. So hindi ang sinumang tao. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung nais mong bumuti, gumanda ang relasyon ninyo ng inyong pamilya, di ba? Talagang unahin ang Diyos. Unahin ang salita ng Diyos. Upang tumagal ang relasyon talaga ng mga mag-asawa at gumanda ang relasyon ng isang pamilya. Opo, ang isang susi po doon ay ang pagmamahalan. Isang susi po doon ay ang pagsusunuran. Pero huwag na huwag kalilimutan ang salita ng Diyos. Ito talaga ang susi upang manatiling maganda, maayos ang ating relasyon. Seek God first. Ito ang ginawa ni Pablo, ito ang ginawa ni Timothy, ito ang ginawa ng lola ni Timothy, ng nanay ni Timothy, na talagang inuna ang Diyos. Amen? So unang ibinigay ng nanay or lola ni Timothy, salita ng Diyos. Amen? So yun po, seek God first, and then last, mga kapatid, mga minamahal, Colossians chapter 3, verse 1. Last na po. Tapos na tayo. Colossians chapter 3, verse 1. Set your, verse 1 and 2. Verse 2 na lang po. Set your affections on things above, not on things on the earth. We are in the last days. Sana ang ating minamahal ng buong puso ay ang Diyos. Sana minamahal natin, pinapahalagahan natin, gawain ng Diyos ni Kristo. Set your affections on things above. Amen? Hindi ko sinasabi huwag na kayo mag-aaral. Hindi ko sinasabi huwag na kayo magtrabaho. Pero sa ating buhay, we are in the last days. Higit na natin pahalagahan ngayon ang salita ng Diyos, ang paglilingkod kay Kristo, ang gawain ng Diyos. We are in the last days. Haharap na po tayo sa judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he had done in his body, whether it be good or bad. So mga kapatid, mga minamahal, makikita sa isang tao, sa isang Kristiyano, kung sino talaga ang kanyang mahal. Diba? So, ang utos sa atin, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. We are in the last days. Ito po ang pinakamagandang bagay na ating magagawa sa mga huling araw nito. Ito yung pinakamagandang bagay na ating magagawa sa huling araw ng ating buhay sa mundo ito. To God be the glory. We are in the last days. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay na kami po ay nasa huling araw na. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit. Kapatid, tayo po ay nasa huling araw na.
Kailan pa tayo maglilingkod? Kailan pa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Kailan pa natin babasahin ang Bible araw at gabi? Kailan pa natin pahalagahan ang pagsamba? Kailan pa natin pahalagahan ang prayer meeting? Ang prayer meeting ay isang napakahalagang gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Tayo'y nasa huling araw na. Sana ang lahat ng gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ni Kristo ay ating pahalagahan. Nasa huling araw na tayo, kapatid. Kailan ka pa magpe-pray? Kailan ka pa lalapit sa Diyos? Sana hindi maging huli ang lahat. Sana habang meron pa tayong lakas, binibigyan tayo ng Diyos ni Kristo ng buhay, sana ibigay na natin ang the best ngayon. Sana simula ngayon, maging tapat na tayo sa Diyos kay Kristo. We are in the last days. Habang ang lahat ay nakayupot nakapikit, hindi ko po alam kung paano nang usap sa inyo ang salita ng Diyos. Kung meron po kayong nais ilapit sa Diyos ngayon, kung meron kayong nais ihingi ng tawad sa Diyos ngayon, kung meron po kayong nais hilingin sa ating Diyos ngayon, magkakaroon po tayo ngayon ng 2 minutong panalangin. Hindi ko po alam kung paano nang usap sa inyo ang salita ng Diyos. Kapatid, sana na-encourage ka ng salita ng Diyos. Sana naging hamon sa iyo ang salita ng Diyos. Sige po, kung meron po kayong nais ilapit sa Diyos, tayo po'y lumuhod at lumapit sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng 2 minuto na panalangin, pansariling panalangin. Simula na po ngayon.